I'm here outside kasi pipinturahan ko ang cover ng ceiling lamp holder. Kahapon, di ba na nag-record ako ng assembly ng single pendant ceiling lamp. Ito naman, pipinturahan ko siya ng puti. Kasi para puti lahat, di ba? So, here are my materials. Chiding! Okay. Lang tayo ng konti. Okay, so I have here gloves. Mag-gloves muna tayo para hindi tayo dikitan naman ng pintura. Actually, I'll be using red oxide metal primer muna para daw din maganda ang adhesion ng pintura. So, I'll be using spray paint. Okay, this one is Nico. I'm not sure kung okay pa siya, so I'll be trying it out kasi I bought this few years ago. So, medyo may katagalan na rin kahit few years lang. So, magsuot tayo ng gloves para hindi naman din tayo napipinturahan. Okay. I do prefer using water-based, no? Kahit sa primer para nahuhugasan yung brush ng tubig. Kasi pag halimbawa yung oil-based, thinner ko siya. So, more often than not, tumitigas yung brush. Hindi ko siya ma-maintain na malambot. So, with water-based paint, bukod sa madali na siyang matuyo, yung pintura, yung brush naman ay nananatiling soft dahil nahugasan mabuti after use. Okay? Kahit single use or a number of uses, pwede pang gamitin ang paintbrush because we have water-based paint. Okay. So, again, dalawa yung aking pipinturahan. All sides na, both sides, so para mainam. Meron ako nalimutan kunin. I think I can open this as it is kasi kagagamit ko lang naman ito. Okay, wait lang ha. You know, a few years ago, meron akong na-discover sa Lazada again. Ito yung paint gallon opener. Napaka-helpful, napaka-useful kasi madaling buksan na. Well, hindi ganun kadali, pero manageable nga yung pagbukas ng okay. Ang pangalan yata ng shop ay Yamigo or Vamigo. Now, plastic gallon opener for 5-gallon container. Yun ang kanyang design actually, but it's also useful for opening a gallon of paint. Okay, so simulan natin. I'll show you how to use it. There you go. And they recommend, no, yung mga experts, they recommend na kapag magpipintura tayo, basain daw itong brush. But sa akin, in my case, I realize mas okay naman din na tuyo para pag nagpipintura na, hindi siya tumutulo. No, okay naman din na tuyo, and then we just paint it properly. Okay, this meron siyang ngipin dito. Ito lang, just try it here, kung saan medyo angat na. Hold it, grip. Okay, kailangan ko pang tumayo para talaga may puwersa. There you go. Now, this is not the original container of the metal primer. Nilipat ko lang dito para hindi ko buksan lahat. Hindi ko i-expose lahat ng laman ng pintura. Kumuha lang ako ng konti. Just enough to use for one painting session. Okay. Unahin natin yung loob. Okay. Unahin natin yung loob para hindi siya, para pag binaliktad natin, okay na. I think I will have to use patungan, ano? But anyway, ito na lang muna. So, there you go. Gumamit na ako ng gloves para... Now again, the purpose of applying metal primer is for adhesion. Ganyan din kung merong wood primer, kaya concrete primer, yun ang purpose din ng primer para maganda yung kapit ng pintura.
Normally, I give it just how many minutes? 30 minutes to dry. So let's pause a while. Okay, so natuyo na ang ating pinipinturahan cup or cover ng ceiling lamp holder. Okay, so ito yun. Magsuot tayo ng gloves ulit. So, ginawa ko lang siya or nilapatan ko lang siya, pininturahan ko lang siya ng dalawang coat ng red oxide metal primer para talagang kumapit yung pintura later on. No? Itong spray natin. So, nasa indoor nga lang ako, kaya sa loob ng box ko siya i-sprayan. Umulan na kasi. So, gumabi na rin. Okay? So, proceed. Kuha lang tayo ng pang-elevate. Right. So, isa lang muna. Okay, maglagay tayo ng face mask. Ngayon, magpapalit na tayo ng ceiling lamp. As you can see, natanggal ko na yung dalawang bumbilya. Isa na lang natitira. Okay. Hindi ako magpapatay ng kuryente. Hindi ko isi-switch off ang switch breaker kasi kailangan ko ng ilaw. That is not advisable. Wag mo natin gagawin. But hanggat maaari, magpatay tayo. But this time, hindi ako magpapatay kasi kailangan ko ng ilaw para maliwanag and kailangan ko rin kasi ng internet para ma-record ko to. Now, word of caution, hindi natin to ginagawa. Okay, sabi kasi, ang payo ng mga professional switch off, pero hindi kuryente. Now, para hindi tayo makuryente, magsusuot tayo ng gloves, rubber gloves. Okay? There's another type of rubber gloves I'm going to use, but not this one. Hindi kasi siya conductor ng heat. Okay? Ng electricity. Another rule is, pag nagtanggal tayo ng wiring, huwag natin silang pagdidikitin. Yung neutral at saka hot, huwag nating pagdidikitin kasi mag-spark. Doon tayo magkakaroon ng risk. So, wag. So, while they're open, lalagyan natin sila ng wire connector. Tatakpan muna natin. But as you can see, tatlo to. Mas mahirap siya actually ilagay. I remember installing this. Di rin ako nagpatay kasi makaka-disrupt ako ng trabaho ng mga kapatid ko sa bahay. But I know that's a lame excuse. But anyway, pwedeng hindi magpatay. Pero dapat, advisable, magpatay. Okay? So for this time, hindi ako magpapatay for the reasons I've mentioned already. So let's proceed. I-off ko lang kasi tatanggalin ko ng mga bumbilya isa-isa. By the way, I will also show you later yung outcome ng lamp holder, cup or cover na dati in spray paint ko ng white.
So, glossy white na siya ngayon. Para lahat white. Diba? So, let's proceed. Mag-off muna ako ng ilaw. Maliwanag naman, maaraw sa labas, but I think it's going to be dim still kasi mag-off ako ng ilaw para matanggal ko yung bumbilya. Alright? So, stay tuned. So, I think I can bring it there. Ito sa work natin. Alright, there you go. Ching-ding. So, yan ang ating ginagawa ngayon. Okay. So, meron siyang mga nuts. Okay. So, mahalaga, meron tayong balde. So, just drop dun sa balde yung ating kakailanganin. Tanggalin. Alright, there you go. Here I am. Again, wag natin hahawakan ang wire. Kaya lalo na tayo nagpapatay. I know some of you will be like me. Hindi na nagpapatay. Pero kasi wag natin hawakan yung wire. Kasi nga live yan. So, patay man o hindi, ugaliin natin gumamit ng gloves. Rubber gloves. Not just any gloves. Rubber gloves. Okay, and then, once we open the wire, takpan natin agad ng wire connect para hindi tayo madiit. Huwag natin pagtatabihin yung neutral. Huwag natin pagdidiktan ang neutral at saka ang hot wire. Right? Right? So, disentangle the first one first. Subukan ko pa ulit. Kung matatanggal. Alright, oop. Yun. Got it. Okay. Okay, so while we work, lagyan natin ng wire connector. Okay, that's the wire connector. Para hindi tayo madiit or madikit. Ayusin natin. Sinasya siya. Turn natin.
Alright, there you go. Then cover it for now. And the rest. Whoa! Mas mahirap ilagay, by the way, itong 3-piece ceiling lamp. So, hindi na tayo ma-intimidate kasi 1 piece lang ilalagay natin. 1 piece pendant ceiling lamp. Ay? Okay. Okay, so lalagyan na natin yung bracket. Then, meron siyang kasamang tornilyo. Right? There you go. Ayan. Okay. You know what guys, meron akong konting concern. Butas siya. Wala akong mapagkabitan ng bracket. But no problem, we will find a piece of wood to connect. Okay? Okay. Medyo malaki to pero I think it's alright. Diba? Para sa mga Mars, alright? Para sa mga Mars na gustong matuto mag-drill. Meron tayong corded, meron tayong cordless. I recommend invest on the cordless. Medyo mabigat kasi ang corded. But the advantage of this is kahit hindi ka mag-charge, may kuryente. Basta may kuryente. Diba? So, mainam gumamit tayo ng extra handle. This one. Whoop, whoop. Dito. And mainam din, gagamit tayo ng guantes, rubber gloves. Kasi pag uminit siya, baka mabitiwan natin o bitawan. No? So, gamit tayo ng rubber gloves to protect us from the heat. Okay, so lalagay muna natin ito bago natin ilagay ang drill bit. Okay, take note, meron lugar yung lalagyan ng extra handle. Okay, hindi doon. Hagis kasi yan, ito umiikot eh. So dito tayo maglalagay ng extra handle. Right? And then the drill bit. There you go. Oop. Okay, meron siyang pang-tighten. Gamitin natin, okay? So this one, tighten that para hindi humagis ang drill bit. Hand tightening will do.
Now, I'm going to make a hole sa gitna. Dun ko kasi ipapasok yung wire. Right? Alright, it's done. So as you can see, hindi ko siya pinwersa ng isang side lang. So if it's not working the other side, flip. Wala sa gitna, but that will do. Okay lang naman, di ba? There we go. Ang martilyo ni tatay. Oh, by the way, pag daw humahawak tayo ng martilyo, sabi ni Papa, no, hindi daw dito sa leeg. Dito daw. So, ganyan. Slide it. Dito niya, sa buntot. Kasi para may puwersa. Pag dito, wala yung puwersa. Dito, may puwersa. Okay? Sabi yan ni Papa. I-pre-drill na natin para hindi tayo lawit dila sa pag-screw, pag-ikot ng screw. Okay ba ba tayo dyan? Alright. Alright. Okay na. Hindi na yan matatanggal. Promise. Siguro I have to. Yeah. Okay. Cut. Wala na yan. Yan. Alright, so gamit tayo ng ibang connector. This one, maybe dito sa Lazada. So, 2 for 2 wires. Alright. Mas madali siyang gamitin, guys. So, kung mag-connect kayo ng wiring, mas mainam ito na lang kaysa yung mag-twist.
Kasi minsan, yan, nabitigo ko, diba? Okay. Alright. Be of good courage. Okay? Alright, guys. It's a success! It's a success, guys. Medyo lumiwanag na dito sa kusina. Now, the next would be the living room area. Hanapin ko muna yung tornilyo na nahulog kanina. Guys, for now, thank you so much for joining me. This is Sal Sabado, your BB DIYer over 50. It's adventurous, it's fun. Thank you so much for sharing the day with me from Marikina City. Bye!